Pakilala ko si Captain Mario Flores, dati sa 2nd Special Forces Battalion, and yung kasalukuyan kong kinukumpleto ang kwento ng epic battle of Sitio Taga sa Tuminigis, Lambayong, Sultan Kudarat. And yung meron na naman akong nahanap in the person ni Corporal siya dati. Corporal Mario Flores pa siya dati. Gunner sa encounter na ito. Ito, isang patunay ulit. Ikwento ni Captain Flores ang epic battle ng Sitio Taga. Go Mario. Magandang umaga sa ating lahat. Bago ko po ikwento yung nangyari sa Sitio Taga, magpapakilala muna ako. Ako po si Captain Flores from Tumawin, Isabela. Pero prior na naging officer po ako is dumaan din po ako sa pagka-enlisted personnel na nag-training sa Mulawi sa Fort Magsaysay under sa SOCOM. So, yung dahilan kung bakit naging sundalo ako kasi naging idol ko po yung aking uncle na during that time is siya yung yung regiment commander na si Benito Ramos. During the time, I think ang ranko ni Sir noon is full-fledged colonel. So, siya yung naging idol ko na bakit ko pinasok yung pagsusundalo despite na ako po ay graduate po ng criminology. So, hindi ko po inisip yung pagpupulis dahil din nga sa nung aking uncle, naging idol ko po namin siya. So, yun po yung dahilan kung bakit pumasok po ako sa pagsusundalo. So, yun nga, ang after ng nung pagka-EP ko, so nakapag-decide din talaga ako na mag-undergo ng training as officer. So, ang unang attempt ko po ng pag-apply ng officer is yung 2003. Pero luckily po, hindi ako natanggap. So, hindi pa rin po ako nawalan ng pag-asa na hindi makapasok sa officer. So, pagdating ng 2013 is nag-attempt din ako na mag-apply ng officer sa bilang class OPC 64 ng 2014. So, luckily nakapasok ako as officer. So, nag-training ng 6 months sa OCS. Pero yung unang kwento ko is yung during time ng EP ako. So, nag-graduate ako sa EP sa CS is 2002. So, yung 2002 na yan is nagkaroon ng assignment yung mga bagong private. So, napunta ako sa 2nd SF Battalion sa base sa Sultan sa Barugis, Maguindanao under the leadership ni Major Macario pa during that time. So, na-assign ako doon. Nagkaroon kami ng 45 days na tinatawag nilang RUOT kasi SOP sa na-assign sa isang riverine battalion na makakaroon ng mga trainings yung mga bagong private. So natapos namin yung training na 45 days na yon. So nag-organize yung batalyon namin dahil doon sa ng binabaan ng 301st Brigade that time na magbuo ng dalawang company minus para doon sa division operations. So isa ako sa natas na isang member ng isang squad as gunner. So unang engagement namin is prior doon sa Taga, nagkaroon muna kami ng operation sa area ng Barangay Langapanen sa part ng SSB. So nagkaroon ng series of encounter doon that time. Then after 3 days, in-engage yung isang detachment namin sa Sitio Taga na nakabase doon. So yung mga kabgo na nandun is yung magkakapatid na Diaz. So dahil doon sa volume ng kalaban, under sa Pentagon during the time si Taher Alonto yung commander nila. So nag-decide yung batalyon namin na i-reinforce kasi yung pumasok una doon is yung Espuda team ng SF yung pumasok. Under sa leadership sa ni Captain Diaz pa noon yung aming battalion executive officer. So isang team yung pumasok na Espuda doon, then dahil doon sa maraming pumasok na kalaban, so
pumasok yung team namin doon. Kaya nag-reinforce kami sa area ng Taga. Pagpasok namin doon is nandun na yung mga kalaban. Actually, ang terrain features doon is basakan yan siya, na taniman ng mais at saka yung munggo. So doon namin nakita na yung mga kalaban na under kay Tahir is parang parang yung pagkaalam namin is test mission ng mga kanyan bagong fighters nila. So nagkaroon ng siguro almost 3 hours na firefight yun during that time. Then dumating itong from brigade na nag-reinforce sa amin na 2 tangke na hindi ko rin maalala kung sino yung officer nun. I think parang First Lieutenant Barona or anong rangko ni ma'am noon. So yun, nag-reinforce sila sa amin, nagkaroon ng firefight na medyo matagal-tagal din. Then nung natahimik na yung area, sinearch yung area. On the spot, may nakita kami mga body counts na 52 body counts. Then mga firearms, siguro more or less 36 firearms yung nakuha doon sa area. Then ang instruction sa amin is i-clear pa yung mga 500 meter radius ng area. So may mga na-recover pa kami na mga may mga patay at saka wounded, then baril. So yun yung kwento doon sa Sitio Taga na hindi ko rin makalimutan sa karir ko as sundalo. Ikwento nga natin, Mario, yung i-detalye mo nga yung Sitio Taga kasi nanggaling nga ako doon. So, Yes, sir. nagkwento yung mga tao doon Oo, sir. na una silang napabakbak dahil nga may detachment doon, Yes, di sir. ba? I-detalye mo nga and then sumunod. Doon ba doon sa detachment doon may SF na kasama o wala pa? Meron, sir. Mayroong detachment doon, sir, ng SF. May tropa din doon na So, hindi lang sinwerte talaga yung magkapatid, sir, na Diaz. Kasi sila yung... Ikwento mo rin yung ikwento mo yung 2 Diaz na Kapgu, ikwento mo yung layout noon kasi ngayon kasi Ala River na yun. Yes, sir. Pero sabi ng mga tao doon mungguhan pa yun noon. Yes, sir. I-detalye natin kasi ito yung mga pang-Baylor na kwento Yes, sir. Yung sir, yung detachment sa Taga, sir. Dati yan, sir. Mungguhan yan, sir. So, may mga new gun, then taniman na mais. So, yun yung, kumbaga, nasa advantage din talaga yung detachment na yun, sir. Maganda yung pagkagawa ng detachment during that time dahil doon nga sa ni Batcom namin na kailangan defensible yung lahat ng detachment namin. May mga running trenches yan na tapos yung mga bunkers is naka-overhead siya. Pero sa ngayon, sir, na nangyari doon, kahit nung bumalik na rin sa mga nakikita ko sa mga sir, is yung Taga, hindi mo na talaga makilala ngayon, sir, kasi yun nga, sir, yung ilog, sir, doon na dumaan, sir. Tabing-tabi na. Iba na talaga, sir, hindi mo na pero malalaman ko pa rin, sir, kung saan talaga yung mga patay nun na naipon during that time, sir. Yung mismong yung mismong saan yung ilog, nandun yung mga patay dati. Doon dati, sir. Yun ilog na ngayon, sir. Sige, ikwento mo nga yung pagsimula lang muna para isa-isahin natin to kasi kinukumpleto ko tong Yes, kwento na to dahil napakatindi na accomplishment na to. Epic ito eh. Yes, sir. So, kung bakit nakaganon talaga yun, sir, na ganon yung nangyari sa Taga. Dahil dati, sir, ang tubig talaga na yun, sir, na dumaan dyan sa Taga na yun, sir, is doon yan sa Rajabuayan, sir. Okay. So, dahil doon sa palagi rin nababaha yung Rajabuayan, sir, parang sinaraduhan yung daan na papuntang sa Rajabuayan. Okay. So, naglumihis yung tubig, sir, kaya dyan na dumaan sa Taga. Kaya nasira yung Sitio Taga na yan. Yan yung isang kwento rin, sir, nung mga tao dyan na nasaraduhan kasi yan, sir, yung papunta ng Rajabuayan. So, nag-divert yung tubig, sir. Dito naman siya sa Taga, lumusot, sinira yung mga... Maganda yung Taga dati, sir, kasi sa totoo lang, sir, yung barangay, yung Sitio Taga na yan, dyan talaga yung mungguhan, maisan na area. Pero ngayon, sir, nasira ng baha na yan, sir. Sige, ikwento mo, Mario, yung ano ba yung setup nyo doon noon? Ilan yung SF? Ilan yung Yung SF noon, sir, sa isang detachment is meron kaming isang isang team, sir. Sa team man ng SF, sir, is 12 man yan, sir. 12. So merong sir, meron kaming kaayan, sir, na hindi bababa yan ng sa isang detachment, sir. Nasa 30 yan, sir, eh. So may hati-hati kasi, sir, yan. May shifting yan sila. So every shifting nila, sir, 15. Okay. Plus yung 12 na team ng SF. Okay. Yun yung setup namin noon.
So, yan sir, yung time na yon is na timing talaga na ano. Pero, kahit anong dami ng kalaban during the dyan sa detachment ng taga sir, nadepensahan pa rin sir. Kaso lang sa volume ng kalaban. Paano nyo trinain muna? Paano trinain ng 2nd SF muna noon yung mga defenders doon? Kasi mga Ilonggo, Ilocano Yes, yung sir. tao doon. Oh. Yung time na yun sir, may training yung, dyan na tinakandak ang training sa Sultan sa Barongis, sa headquarters ng SF Battalion sir. SSB. Kung Yes, sir, narinig nyo yung SSB. SSB, Sultan yan sa si Barongis. Sultan sa Barongis. Yes sir. Yan. Sa mismo Barangay Milib sir, yung batalyon namin nun. Mm. So kinakandak yung training ng mga kabgo dyan sir. Kasama yung Espuda team namin sir, kasi yung kayang Espuda team na yan sir, yan yung mga tropa na nag-organize talaga ng kabgo dyan sa SF during that time. Mm. Kasi yan yung sinelect ni sir noon, ni Sir Macario, na mga kasagaran kasi doon sir, nasa Espuda sir, mga SF Ranger sir, yung tropa sir. Mm. Yan yung nagte-train ng mga ka-sir. Ah, So, lahat ng techniques ng guerrilla at saka yung ano yun sa Air Ranger, sir, tinuro doon sa mga Ilonggo na yan na makakabgo. Hindi lang kasi Ilonggo, sir, may mga kwan din, sir, mga brother Muslim na nakapasok na kaan namin. gano'n, nung panahon na yon. Yes, sir. Hindi lang siya mga Ilonggo, sir. Mm. May mga brother Muslim din, sir, na nakapasok sa amin, sir. Mm. Pero kasi kayo yung napakatindi ng SF Battalion, 2nd SF Battalion kasi yan eh. Yes, Kayo sir. yung lumalagari kasi sa area na yun, no? Lambayong, SS Sultan sa Barongis, Yes, sir. Rajabuayan. Actually, sir, hanggang Talayan pa yung area namin during that time, sir. Sige, ikwento mo, ano muna tayo, mamaya si Sir. Taga ulit. Pero yung 2nd SF Battalion muna nun. Yes, sir. Yung sa 2nd SF Battalion, sir. Kung bakit naging ganon yung ano ng mga kaan namin, sir, dahil doon sa disiplina na parang in-inculcate sa kanila, sir, na Mm. kung sa mga mahirap na bagay na tinuturo sa kanila, sir, during that time, doon namin nasubok talaga, sir, na yung mga kabgo namin, sir, is kaya nilang depensahan yung community nila, sir. Dahil doon sa disiplina na ginawa ng 2nd SF Battalion sa pagtitrain sa kanila, sir. Yun yung nakikita ko, sir, sa kanila, sir. Kasi hindi mo makikita yung barrier, sir, even Muslim siya, sir, o Christian, hindi mo nakikita, sir, na parang may faction eh. Dahil inginangkalkate sa utak nila na sila isang Pilipino, hindi yung may faction sa religion nila. Sige, ano muna tayo kasi territorial defense nga. Kasi nga Okay. ito yung essence ng territorial defense na ginawa ng SF nung yan, Yes, sir. 22 years ago. Yes, sir. So, yun, sir, yung parang yung mga kabgo kasi natin, sir, i-train yan sila para hindi lang yung sinasabi nila, sir, na kwan, kumbaga additional sa tropa. Mm. Tinetrain natin sila kahit wala na kasi yung SF, sir. At least, nandyan sila, sir, na kaya nilang idepensa yung community nila. Kaya yung Sitio Taga na yan, sir, yan yung patunay na itong mga kabgo na ni-train ng 2nd SF Battalion Mm. is napatunayan namin na yan sila is matitibay talaga na mga kabgo na na-train namin. Mm. Hanggang ngayon yata, sir, as pagkaalam ko, yung mga anak ng kabgo na iba dyan ngayon, sir, is parang may nakapagsundalo na rin, sir. Kasi ngayon, sir, parang ina-idol nila, sir, yung ginawa ng 2nd SF Battalion doon sa area na dinipensahan talaga yung Sitio Taga, sir. Yun yung sa Sitio Taga, sir, yung na-experience namin doon, sir. No, sige, balik tayo sa giyera. So pagpasok mo, gunner ka, Gunner ako, sir. bulldog. Yes, sir. Ang sinakyan namin during that time, sir, is yung 6x, sir. Mm. Pagpasok pa lang namin sa bungat kasi ng Sitio Taga na yan, sir, in-RPG na kami dyan, sir, kasi yung kalaban talaga nung time, sir, is yung RPG talaga yung pang-demoralize nila sa tropa. Mm. Pero luckily, sir, nakasurvive kami dun, sir, sa pag-RPG sa amin. Then yun, sir, karoon na ng enkwentro dun sa loob, kasama yung team ni Sir Diaz, sir, na nag-lead dun sa area. So si Sir Diaz, Leo Diaz, di ba? Yes, sir, yes, sir. Leo Ikwento Diaz. mo nga naging papel niya kasi medyo Si Sir Diaz, sir, kasi kaya siya yung natas nun, sir, pumasok. Dahil yung time na yun, sir, may series of operation sa area ng Ligwasan, Mars. Mm. Ang pinasok kasi namin yan, sir, noon, Ganta, Langgapanan, tapos dito sa area ng malapit na sa boundary ng Pikit, sir. Mm. So lahat ng PL, sir, is nandun kasi, sir, nakakalat. Mm. So si Sir Diaz, sir, naiwan sa batalyon kasi si Batcom namin, sir, actually, sumasama talaga sa operation si Sir Macario, sir, sa mga operations namin. Mm. Sa Sitio Taga, sa Sitio sa Barangay Langgapanan, sir, yan yung unang engagement namin ng time na yun, sir. Mm.
Kasama yun si Sir Macario. Then sumunod na sir, engagement is sa barangay Ganta. Yung sa may, kung maano mo sir, itong Reyna Regente sir. Yan yung mga enkwentro nan sir, after nung napunta na sa Taga sir. Kaya nagkaganon sir, dahil ang ginawa ng Pentagon sir, dahil sa dami ng operating troops sa Ligwasan Mars sir, nag-divert sila sir. Para yung focus namin sir is doon lang sa Ligwasan Mars. Ang ginawa sir, nag-organize sila ng fighters nila para i-divert yung focus namin. Nakapost lang kami doon sir eh. So yung Taga pinasok nila sir. So mali lang sila sir dahil akala nila yung detachment doon sir kayang-kaya nila. So yun sir. Yabang nga ng mga kapgo doon. Sir, Yes, sir. hindi ba namin mapatay 10 meters lang Yes daw sir. yung mga kalaban. Malalapit lang talaga sir. At ang kalaban sir actually tumatayo sila sir eh. Yung kalaban. Yes sir. Parang ang ano nga namin sir kasi mga namatay doon kasagaran sir is mga estudyante sir. Ha? Estudyante na. Mga fighters nila sir, parang gitrain nila sir, test mission Test parang mission nangyari, nila. sir. Tapos yung mga patay doon sir, may nakita kami doon sir noon, yung mga tuhod nila dito sir, mga joinings, may tali na pula yan sir. So ang ano namin is mga fighter nila din sir na bagong organize nila. Siguro parang test mission yun sir na inano nila yung Taga, kala nila sir, kaya nila talagang i-overrun sir, pero nagkamali sila sir. Dahil doon nga sa ginawa ng mga kaan natin at saka yung team na naiwan na tropa doon sir. Kasi matindi talaga yung, hindi, may armor. Yes, sir. Baga, Nag-reinforce yung armor sir, pero naka-engage na kami sir. Yung si Canese Battalion that time sir. kasalukuyan na. Yes sir, kasalukuyan na. May mga patay na doon sir. Nung time na yun sir. Hindi para kayong winawas-iwas niya lang. Kasi mungguhan man, wala mang cover yung ano. Oo sir, kasi ang ginawa namin sir pagdating doon, ang talagang tinaguan lang namin sir, yung pilapil ng palayan. Yan yung lang tinaguan, saka yung tinigaan ng kalabaw sir. Kasi wala ka talaga makoberan sir, kasi kwan talaga yun sir eh, open field talaga yan siya. So concealed lang na kami sir, pero hindi covered kasi yun lang nga sir. Pero yung kalaban sir, parang target paper kasi hindi sila talaga nagtatago sir. Ang feeling nila, hindi tatama yung bala ni Yes, sir. Lusob ng lusob sila sir. Corporal Flores doon sa kanila. Yun nga sir, nagkamali sila. Bali, yun sir, maraming casualty sa kanila. Yun lang sa amin sir, yung time na yun is siyempre, dahil doon sa disiplina rin namin sir, na even though konti kami sir, marami talaga kasi sila sir eh. Ang estimate nga namin na-engage namin dati sir is nasa 100 plus yan sila sir. Yun yung estimated nun sir. Pero despite doon sa dami nila sir, nakuha namin sila sir, na-defeat sila sir. Hindi kasi si Master Estebes yung unang nagkwento sa akin tungkol dito, 41 yung body count. Yes, sir. Sinabi. Pagpunta namin doon sa Taga, sabi ng mga civilian, 48 sir. Kasi Oh, sir. sila daw nagkarga sa dump truck Yes, sir. ng mga patay. Kaso sabi ni General Cato, sir, 51 yan. Nadagdagan Yes, dahil nagkamatayan din yung mga, di ba? Pag-clearing kasi sir, pag-clearing. nakuha yung iba sir. Yung on the spot sa encounter site sir, 41 yan sir, o I think 41 o 42. So nagkaroon kasi yan pa sir ng tawag doon, clear namin yung 500 meters ng encounter site. May nakita May mga na-recover pa sir, mga kuwan na sir, iniwan na. Actually sir, nasa kanila pa yung baril nila sir eh. Nakakuan pati yung bandoler nila. Pero wala na sir, wala nang buhay. Hindi kasi ano yun parang, yung nga, sabi nga ng mga taga sir ano yan parang hinilera Yes, nyo sir. na lang daw yung Nahilera, sir. kadaming Ang bangkay sir, ang nagsakay nung dump truck nun sir, dump truck pa ng Lambayong nun sir time. So, yung mga tao na rin sir ng Sitio Tagain tumulong na nagkarga ng mga Oo nga. patay sir. Pero yung hostages, ano nangyari nun? Kasi dahil nga desperado sila makatakas, nagdala ng hostages. Yes sir, meron dala sir. Hindi na kayo yung tumugis Hindi nun? na kami yung tumugos sir nung time na yun kasi ibang kwan din sir, yung natas kasi sa kami sir, parang kwan na rin kami sa area kasi nung time na sir. So may tinas yung brigade nun sir na mag-focus dun sir na sundan yung mga hostages nung time sir. Kasi I must say, although may kasamang CBO at armor, pero I must say, dahil largely SF yung tumira nito, Yes sir. itong score nyo sa Sitio Taga, ang one of the best scores ng Yes, sir. ng SF Yes, sir. ever. So comparable kay kaibigan ko si Sir Art Ortiz. yes sir. Pero ito
the best in the West ang dating ba? Yes, sir. Kasi yun nga, sir. Hindi rin talaga namin expect yun sa 2nd Battalion, sir. Dahil yun, sir. Parang ang tingin kasi ng kalaban nun, sir, is kaya nila yung 2nd Battalion. Pero hindi nagkamali sila, sir. Dahil yung battalion commander namin, sir, iba talaga yung strategy niya kasi sa gera, sir. Sige, ikwento mo muna si Sir Macario kasi for the information of everybody, siguro nakita nyo yung video ni General Macario sa nag-viral sa Marawi. Siya Yes, sir. yung nag-rescue ng Yes, ano sir. doon. Pero siya ang commander nila, ni na then Corporal Flores sa 2nd SF nung panahon na yan. Ano, sir? Ikwento mo yung leadership ni Sir. Ang leadership na, sir, ni Sir Macario, sir, bilang battalion commander. Nakita ko talaga, sir, yung ano niya, sir, yung isang leader na isang matatag, sir. Bakit ko sabing matatag, sir? Kasi sa operation, sir, doon ko nakita na hindi kanya iiwan, sir, eh. Kumbaga, sasama siya kung saan yung may lakad. Actually, ang iniwan lang palagi yan sa kampo dati, sir, sa batalyon. Si EXO lang namin, sir, iniwan. Kasi gustong-gusto ni sir na ma-assist niya talaga yung every encounter ng tropa. So, matulungan kami, sir. Lalo sa amin, sir, yung newly private, yung dumating doon, sir. So, kailangan ni sir kami na tulungan, pati yung mga PL, sir, kasi bago rin report yung mga PL. Yung mga PL dati dyan, sir, is kung maalala ko, sir, si Lieutenant Colonel Lasuro ngayon, sir. First Lieutenant Mijares, sir. Almirante Mijares. Oo. At saka yung isa, sir, is parang si sir, hindi na, Sir Padrigo, sir. Yung Padrigo yung isa. First Lieutenant Padrigo. So pareho yan silang, sir, newly assigned sa 2nd Battalion noon. So sila yung mga PL namin, sir. Ngayon, yung ginawa ni Sir Macario, sir, ang style kasi ni Sir Macario, sir, pagdating mo sa isang batalyon, sir, is gusto niya, sir, kasi pag naka-schooling ka na ng regular. Kaya ang ginawa niya, sir, kay Sir Mijares noon, sir, pinay-schooling niya siya ng ranger. Pero ang instruction ni Sir Macario sa kanya na hindi ka babalik dito hanggat hindi mo makuha yung dalawa. So yung dalawa, sir, kaya naging SF Ranger yan si Sir Mijares. Si Sir Pedrigo kasi, sir, Ranger na yan, sir, nung nag-report siya dito sa 2nd Battalion noon. So yun siya yung dito, sir, na kasama namin. Then, ang isa pa kong nakita kay Sir Macario, sir, sa bingit ng mga gera-gera na yan at saka kung kay Sir Macario, sir, hindi kanya pababayaan talaga. So nandyan siya palagi, sir, na suportahan kami, sir, kung ano man yung nakikita niya sa amin na kailangan baguhin. Kumbaga on the spot na kami binibigyan ng instruction na mali yan. So ganitong gawin natin. So yun yung nakita ko, Sir Macario, sir, na kasi ang pagkakilala nila sa Sir Macario is yung alam naman natin na si Sir Macario yung tawag nila dati kasi diyan sa SF School is yung Batman ang code name niya, sir, eh. Bakit? Hindi ko rin alam, sir, dahil hindi ko na kung ano yung kwento dyan ng estudyante ng SF doon, sir, na Batman yung tawag sa kanya. Hindi ko lang ma-elaborate kung ano talaga yung ibig sabihin nun, sir, kasi hindi ko na-experience yung ni Sir Macario, sir, eh. So yun lang naman, sir, yung sa leadership ni Sir Macario, na the best talaga na battalion commander, sir, na naging ko, sir, nung sa 2nd SF Battalion ako, sir. Ikaw naman noon, sige, ikwento mo naman ang buhay ng isang corporal noon sa ganyang unit. Hindi, pag diyan ka na nag-report, di ba? Yes, sir. So ano naman ang buhay noon ng buhay Pawas? Pawas and beyond yan eh. Di ba? Ligwasan Mars yan eh. Naging buhay ko noon, sir, nung diyan ako sa Pawas, sir. Pinangako ko sa sarili ko, sir, na hindi ko muna inisip, sir, yung uwi-uwi. Kasi bilang junior, sir, focus muna ako doon sa trabaho na itatas sa akin. Hindi ko inisip muna, sir, kasi yung mga happy-happy got sa labas, sir. Nakapokus muna ako dito sa trabaho ko bilang gunner ng time nun, sir. So, lahat ng naging senior na nakakasama ko dyan, sir, is nagpasalamat naman ako kasi yung treatment sa amin maganda, sir. Kung baka tinuturuan nila kami yung mga dapat nang gawin na very basics na hindi na dapat sasabihin na ganito ang gawin mo, ganyan na simple, sir. Kami, may initiative na kami kasi alam namin na ganito yung nagiging treatment sa amin ng mga senior. May siguro, normal man din siguro, sir, magkamali yung isang junior is merong sanction sa'yo. Pero yung sabi ko, sir, na tanggapin mo lang kasi
sa part yan ng, kung mo sir kumbaga paglalaki mo bilang sundalo, na yun ang experience mo sa mga senior mo na, siguro yung magaganda, kunin mo, pero yung mga hindi maganda, nasa sa'yo yun, paano i-absorb mo siya. Mm. Yun yung buhay ko noon. Hindi ko talaga inisip nung nasa pawas ako, sir, yung maglabas-labas, kasi yun. Wala ka namang, hindi ka naman Oo, makalabas. sir, kasi malayo man yung sa amin, sir. So, region 2, sir, para, dyan lang talaga ako sa kampo noon, sir. Pero yung encounter sa Taga, bilang pagka-gunner, ano naman yung ano mo nun? Yung pagka-gunner ko noon, sir, is time na yun, sir. Doon talaga yung first talaga na experience ko na ganun kadami yung kalaban, sir. Kitang-kita. Kitang-kita, sir, kasi tumatayo nga, sir, eh. Hmm. So, buti na lang, sir, kasi ang ginagawa ko dati, sir, ang basic load kasi na dinadala, sir, is 1,000. So, mayroon akong additional palagi na dala na 200, sir. So, siyempre, sir, bilang gunner, hinahanap mo kung saan yung maraming approach. Hmm. So, dahil din sa pag-assist sa akin ng senior, itong tirahin mo kasi dito yung volume. Ang isang kwan doon, sir, ang binabanatan talaga namin yung RPG, sir. Kasi yan yung Yan yung medyo pangontra sa inyo eh. pangontra, sir. Hmm. Pag may RPG, sir, yan yung binibirahan ko, sir, talaga. Kasi alam naman natin, sir, kung gaano rin karami yung RPG na daldala ng mga fighters nila. Pero hindi pa rin sila umubra sa bangis ng 2nd SF Battalion, sir. Tsaka batang Isabel. Sir, sir. So, greetings ka muna sa mga taga-Tumawin eh. So, minigreet ko pala, greet ko yung uncle ko, si Major, retired Major General Benito Ramos. Saka sa family ko sa Barangay Maligaya sa Tumawini. Sana ligtas kayo lahat dyan kasi alam ko may bagyo dyan sa area natin. So, uncle, maraming salamat doon sa motivation mo sa akin at pag-inspire sa pagpasok sa 2nd sa batalyon ng SF. Kasi ikaw talaga yung na-idol ko. Salamat po. Yan ang first episode ni Captain Mario Flores.